PSCC, hindi ko siya ma-install. Anong nag-appear? Ayan. Oh, sir, audio lang, Text sir. meet screen capture codec. Saglit lang. Do you want to allow this activity? So, clear na tayo dito sa may version and above. Question Yan. number 1. So, yan. XLSM. Unlike na lang na. Tapos space. Okay. Close natin. So, dito tayo ngayon. Yung format. Yung formatting lang is mag-what? Gamitan na. Okay. So, delete. So, ngayon, ang gagawin natin, so, pero yung sailor list, kulang na sa'yo, di ba? Yung loop lang. Yung loop lang. Okay. So, i-record ko siya. So, record natin. Developer. And then, use relative. Mag-use relative ako. Then, record the macro. So, let's say, ang lalagay ko rito is A. Shift A. So, A ako, di ba? Okay. A, meron na ako. Z. Okay. Meron na rin. Q. Okay. So, Q ako. Control Shift down. Then, copy. So, punta ako dito sa unahan. Right click. And then, transpose. And then, punta ako ulit dito ngayon. Control Shift down. Control underscore. And tyro. Then, okay. And then, punta ako rito. And then, stop. Stop recording. So, try ko ngayon. Control, Shift, Q. Oh, nag-okay siya, di ba? So, pag nag-okay na siya, punta kayo ng record macro. Ay, record macro. Macro. And then, ano yung pangalan? 6 siguro. Try natin 6. Hindi ko nakita kung ano. Hindi ko. So, edit. Ayan na. Hindi, A. Q tayo eh. Hanapin natin yung Q. Ano na yung gusto? Shift to. Yun na lang ako. Ano pa? Tinapos ko. Ito. Macro to yung konto. Ito Q eh. So ngayon, ang lalagay nyo lang dyan, do while ka. Do while. Tapos, active cell does not equal to blank. Diba? Tapos dito sa dulo, lagay nyo ng loop. Yan. Yan lang ilalagay nyo. And then, pag nakita nyo to, ibig sabihin, may kita nyo yung ginagawa niya, di ba? So, try natin. Ito siya, di ba? So, Control Shift Q. Kaya lang dito, kita nyo yung ginagawa niya. Ngayon, kung gusto nyo ipatayin yung ginagawa niya na yon, punta tayo dito sa kabila. Ito siya, di ba? So, ang gagawin nyo dito, meron kasing isa pang pampabilis na i-off natin yung ganun, yung movement niya. So, pag ginawa natin yon, application yun yung screen updating. Ayun, lumalabas siya. Lumalabas na yan. Tapos equals, ifo-false nyo muna. Ifo-false nyo siya. Kaya lang, pag finalse nyo rito, kailangan ibalik nyo dun sa hulihan. Application. I-true nyo. True naman. Vice versa. Vice versa naman. Kasi pag in-off nyo, pag hindi nyo true yan, magkakaroon ng problema yung Excel nyo. So, kailangan i-true nyo ulit. False true. So, dito, pag naglagay kayo ng false, maglagay kayo ng true dito. So, ngayon, pag nag-play na siya, play natin, hindi na siya magpapakita. Okay na siya. Kumbaga, diretso, hindi na niya ipapakita yung ganun. Oo. Hindi niya ipapakita kung anong ginagawa niya. Basta in one click lang. Sir, ano yan? Kung kunyari, yung data ko, kailangan as in the same yung lahat ng data, sir. Paano kung may nawawala? Paano nawawala? Kunyari, let's say, walang city, walang phone number. May mga Ayos niya pa rin as it is, sir? O kailangan? Hindi, kasi hindi siya magko-control down eh. Ang gagawin mo doon is, kailangan kasi yung bawat
di ba mag-control Kasi shift down ka? nangyayari yan, sir, yung tipong yung ibang Kunyari mo data ito. wala. Ito, di ba? Opo. Pero as long as ilan yan? Siyam yan, di ba? Opo. Halimbawa, wala ito. Oo. Wala ito. So, ang gagawin mo dyan, lalagyan mo siya. So, paano yun, sir? Iano ko siya. lalagyan mo ng NA or formatting zero. ko kung alin yung blank. Oo. Tapos punta Lagyan ako. mo na, lagyan mo siya I-formatting ng... ko muna mo siya para kulayan ko yung may blank, tapos balikan ko. Hindi, huwag mo nang Paano, sir? formatting. Basta lagyan mo lang ng either 0 or NA. Hindi, kasi sir, let's say thousands yung data ko. Oo. Siyempre, isa-isahin ko yun, di ba? Oo. So, paano yung pinakamabilis na makita ko yung blank, na merong may blank? Makukuha mo siya, Control G. Control G ko lang. Oo. Di ba, meron tayong Control G, Control G, Alt sir, S, tapos blank. Alt S. Yan na, Control G, Alt ATS S, lang. tapos blank. Mhm. So, makikita mo yung blank. Okay. Or, i-filter mo siya. Mhm. Pag nag-filter ka, huwag yung filter na ganito. Okay. Pag nag-filter ka, ito, hanggang doon sa dulo. Highlight mo. Tapos filter. Okay. Kasi pag nag-filter kayo ng may space, halimbawa, gawa tayo ng, ito, gawa ko rito. Ayan. Tapos meron kang naka-separate na space, di ba? Opo. So, kapag ang filter ko dito lang, yan. Ang i-filter niya lang, ito, S yung Roger. Hindi kasama to. Kailangan Kasi may blanco eh. hanggang doon lang siya sa 6. Oo, hanggang dito lang sa 6. Kasi hindi niya, hindi, Kailangan i-filter ko, sir, dun sa corner. hindi consider as empty row na kasama sa filter. Ngayon ang gagawin nyo, kung gusto nyo i-filter, i-highlight nyo lahat. Yung ganun. Tapos Alt DFF. So, lahat yan. So lahat yan. Kasama na Tapos, yan. May kasama okay. blank. Tapos pag hindi ko yung blank, lalabas nga naman yung blank. Lagyan kasama- ko na lang ng data. Kasama yung blank. So lahat. Lahat ng blanco. Kasama yan. So pwede yan. Kasama yan sa pagpili nyo ng yung blanks. Sir, ano shortcut ng filter? Alt DFF. Alt F. Alt DFF siya. Tapos yung unfilter, yun din, Alt DFF din. Okay, so clear na tayo dito sa may absolute. So dito naman tayo. Okay. So dito naman, nakita nyo hanggang anong kwan siya? 31 lang, di ba? 31, sir. Tapos itong kabila, kung makikita nyo, 32. 32. So ibig sabihin hindi siya magkamukha. So ito ngayon yung tinatawag nating combination ng absolute and relative reference. Kailangan alam nyo kung saan gagamitin yung absolute at kung saan gagamitin yung relative. Okay? So turo ko sa inyo kung paano gamitin to. Delete ko muna to para at least magamit ko yung ibang shortcut kasi hindi ko na magamit yung Control A ko. Okay. So ito siya, di ba? So dito kasi ang gagawin natin dito is itong temperature i-convert natin into Celsius. Yung Fahrenheit siya. I-convert natin into Celsius, di ba? So yung nandito na i-convert na natin before, di ba? Ito. Kaya lang ang problema dito is ito yung absolute. Kumbaga ang range natin ay lahat puro 21 lang. Di ba? Hindi katulad dito, yung range natin is magbabago. Dito 31, dito magiging 32. Di ba? So dito walang problema. So ngayon, alam niyo na yung pagko-convert ng Celsius, di ba? So meron tayong C, yung conversion natin. I-click niyo yung C. So lalagay ko lang dito Celsius. Okay? Tapos lagyan ko ng formula dito equals convert. Okay? And then ano yung data natin? Ito. And then comma from which one to C. 'Di ba? Kasi from Celsius to saan? Sa Fahrenheit ay from F pala. Sorry, F to saan natin i-convert? To Celsius, no? So C siya. Okay? And then close parenthesis. Okay. So ayun 'yun, nakakuha na tayo ng Celsius. So ngayon ang gagawin natin, Sir, wait, sir. Need to F na. Hindi ko Alin? maintindihan yung ano, sir. yung May comma. Celsius Oo. or... Hindi ako makapag, seals down. Huh?
Nakakuha kasi. Okay lang, sir. Okay lang, sir. So ngayon, ang gagawin natin dito, pag kasi pumunta tayo sa pinakababa, control, arrow down, di ba, before sabi ko sa inyo, pag nag-control arrow down tayo, ibig sabihin, pupunta siya dun sa may pinakababa. So hindi pa tayo gumagamit ng relative reference nun. Absolute pa rin yun, kaya lang pumunta sa pinakababa. Kasi shortcut eh. Shortcut yung ginawa natin. Pero wag kayong pupunta, pag nandito kayo, wag kayong gagamit ng mouse at pupunta kayo rito. Ibig sabihin, pumunta kayo ng C31. Di ba? Unlike nung gumamit kayo ng shortcut na control down, ibig sabihin pumunta kayo sa dulo. Sa dulo, pinakadulo. Okay? So yun yung gagawin natin. And then, i-click natin ngayon yung use relative kasi nakaganyan siya, di ba? Pag nag-record tayo, i-click natin ngayon ito. And then, from the active cell, pupunta tayo ng isang pakanan. Isang pakanan. Di ba? So, control shift. And then, i-click natin yung control, shift, arrow up. Control, shift, arrow up, and then control D. Magko-control D tayo. So, ibig sabihin, kukopyahin niya lahat ng formula. Okay? So, pag nakopya niya na lahat ng formula, nakopya niya na, di ba? So, ibig sabihin, from the active cell, pupunta tayo dun sa pinaka-umpisa. Sa pinaka-umpisa natin. Control, home. Kung may home kayo, control home. Saan ba yung home nyo? Ayan. So, pag control home, babalik tayo sa A. Di ba? Ngayon, pagbalik natin sa A, i-off natin ngayon itong use relative reference. Okay? I-off natin siya. So, pagka-off natin, pupunta naman tayo dun sa D. Pupunta tayo sa D1. Pagkapunta natin sa D1, control down ulit tayo. So, ibig sabihin, hindi pa tayo naka-absolute pa rin tayo. Wala pa rin use relative reference. So, ngayon, mag-use relative reference tayo. Okay? And then, bababa tayo ng dalawa. Okay? Dalawang cell. Pagbaba natin ng dalawang cell, kukunin kasi natin yung average. Yung average niya. So, equals. So, mag-average tayo. And then, average nito. Okay? And then, close parenthesis. Kaya lang, pag gumawa tayo ng average D2 to D31, di ba? Kasi dun sa kabila, hindi na D2 to D31 yun. D2 to 32. D32 na, di ba? So, ibig sabihin, lalagyan natin ng dollar sign yung 2. Yung 2 lang. I-freeze niya. I-freeze niya lang yung 2. Para yung formula natin, mag-i-start siya lagi sa 2. 2 lang. Oo. And then, yung huling value niya, hindi siya D31. Kung hindi, second row pataas. Kaya dun sa may kabila, ang mangyayari dyan, D2 to D32. Yun yung mangyayari sa kabila. Ba't sa akin, sir, matic na nag-D32? Ha? D32 yung nakalagay? Sa akin. Oh, hindi. Baka sa D32 ka nag-start. Okay. So, then i-enter ko yan. Okay? Kasi gusto ko gayang-gaya sir. Enter ko yan ngayon. So, pag in-enter ko yan, from the active cell, pupunta naman ako sa kabila. Okay. And then, lalagyan ko naman ng average. Okay. And then, baka kung gusto nyo bumalik sa A1, bumalik kayo. Kung ayaw nyo, okay lang. Okay? So, ganyan yung recording natin. Okay? So, wala pa tayong recording ha. Kumbaga, pinakita ko pa lang sa inyo. Okay? So, ngayon, magre-record na tayo. Okay? So, ando ko lahat. Okay. Balik-balik natin. Okay. So, eto na tayo. So, kung gusto nyo, kung kahit saan kayo pumunta. Ito. Sir, wait lang. Bakit pag kiniklik ko po yung developer, tapos mag-use relative reference ako, bakit nawawala sa ano? Saan? So, ngayon, tatry na natin yan. So, dito tayo sa D1.
So, yung developer natin, wala pa tayo. Hindi pa tayo use relative. Wala pa. Absolute muna tayo. Okay? So, absolute tayo ngayon. So, record tayo ha. Okay? And then, so sa akin is 5. Kailangan tandaan nyo ha. And then, A. Control A ako. Wait, ano Okay. yung click mo, sir? Shift A. Sa akin Shift A. Baka kasi meron na kayo. Kung ano yung naka-record sa inyo, baka meron na. So, hindi mag-appear yan. Okay, so sa akin Shift A. Paano ka ulit napunta dyan, sir? Dun sa record. Shift A. Hindi. Record muna. Click mo na yung record. Tapos Shift Okay A. na pala. Ikaw rin. Sir, Kevin pa na video na sir. G. Kung ano shortcut niya. Okay? So, ayun muna tayo. Di ba? Yung active cell natin nasa A. A1. Okay? Then, okay ko na to. Okay? So, ngayon, ang gagawin ko muna, pupunta ako ng A2. Okay, sa baba. Baba tayo. Arrow down. Arrow down. So, ibig sabihin, pumunta muna ako ng A2. Tapos, Control, Shift, Arrow down nyo. Control, Shift, Arrow down. Okay? So, ibig sabihin, from A2 hanggang doon sa pinakadulo, kung ano man yung dulo na yun. So, kung 31 man yan, 32, or kahit ano man, i-custom format natin yan. Control 1. Control 1 nyo. And then, kahit na anong date ang gusto nyo. So, isang pindot lang. Medyo mabagal lang yan. Kaya, okay. So, let's say, ilagay natin ito. Itong date na ito. Okay. So, okay natin. Okay na? Okay. And then, Alt-OCA nyo. Para mag-auto-fit siya, di ba? Okay? So, punta kayo ngayon ng A1. Balik ng A1. Arrow up. Okay? Sa arrow up tayo, di ba? Punta kayo ng D1. D1. So, type Celsius. Celsius. Okay? So, ngayon nasa dito na tayo. So, sa dito, ilagay nyo ngayon yung formula. Equals convert and then yung number which is C2 comma ano yung ko-convert natin? Fahrenheit. From Fahrenheit, double quotation, Double quotation, F. Fahrenheit. Kailangan uppercase F yan ha. Then comma, and then double quotation, Celsius, double quotation. Then close parenthesis. Okay? And then, enter. Okay? So, yun yung sa D2. Okay? So, punta ako ngayon ng C2. Okay? So, ibig sabihin, from D2, pumunta tayo ng C2. So, from C2, pupunta tayo dun sa pinakadulo using control arrow down. Control arrow down lang, walang shift. Control arrow down. Okay? From control arrow down, ibig sabihin, nagpunta na tayo dun sa pinakadulo nung data natin. Huwag nyong kiklik yung arrow right. Bago nyo i-click yung arrow right, gamitan nyo yung use relative reference. Okay, click nyo yung use relative reference. Ibig sabihin, from the active cell of the last row nung previous column, pumunta tayo ng isang column to the right. Okay, so punta tayo. Yan yun. Okay, and then from one column to the right, click natin yung control shift arrow up. Control shift arrow up. Okay? So, ibig sabihin, pupunta siya dun sa pinaka-unahan. Okay? And then, Control D. Control D. Okay? Okay na siya. Control D is fill down. Kung ano man yung formula mo na nasa itaas, Fill down. ikakopy niya yung pababa. Fill down yun. Okay? So, ngayon,
control home tayo. Click natin yung control home. Control home. Okay? So, pupunta tayo dun sa may pinaka home natin. And then, patayin uli natin yung use relative. Click uli natin. Okay? So, ngayon, lagyan natin ng format yung from A1 to D1 natin. Control, Shift, arrow right. Okay? So, punta tayo ng home. And then, cell, style. So, let's say heading. Okay? And then, center natin. Center. Okay? Kung gusto niyo lagyan ng kulay, walang problema. Okay? And then, highlight natin lahat. Control asterisk. Control asterisk. Okay? Ibig sabihin, lahat pa rin yan. Naka-absolute pa rin tayo. And then, kulayan natin. Lagyan natin ng borders. Ano nga sir? Control? Asterisk. Control Shift 8. Okay? And then, borders. Lagyan natin lahat. Okay? And then, punta tayo ng D1. Okay? Punta tayo D1. And then, control arrow down natin. Control arrow down. Okay? So, from control arrow down, punta tayo sa developer, iyon uli natin yung use relative. Ibig sabihin, from the last, bababa tayo ng dalawang row. Okay, baba tayo. 1, 2. So, ilalagay natin dito yung average. So, equals average. Okay. And then, from here, control shift arrow up. Pero hanggang dito lang. Hindi kasama yung D1 ha. Okay? Kaya lang dito, kasi pag pumunta tayo dun sa may kabila, magiging D34 na yan kasi hanggang D32 yung data natin sa kabila, di ba? So, ilalak natin ngayon itong 2 nito. I-freeze natin yung 2. Yung 2 lang. Okay? Wait, sir. So, ang mangyayari dyan, average niya, yan, then arrow shift. Paano to sir? May D1 ako. Arrow shift Delete ko yung 1. Control. Oh, Delete ko yung 1. Palitan ko ng 2. 2 lagay mo. Wala dito. Control, arrow up, sir. Arrow up. Control, arrow. Control shift arrow up. Control, shift. Ano kasi siya? Tapos D1, okay? And then, close parenthesis. Okay? So, lagay mo na lang. Yan, tapos, Sinasama niya yung Celsius, sir. down mo lang. Release mo yung control. Release mo yung shift down. Yan. Tapos, i-$sign mo yung 2. Okay? Then, control enter. Control enter. Okay? So, yan yung average natin. And then, from the active cell, punta tayo sa kaliwa. Punta tayo ng kaliwa. So, ilagay natin yung average. Or, yan yung average. Then, control enter. Then, highlight natin. Control shift right. And then, lagyan uli natin ng design. So, kung anong gusto nyo, either total or yung design. And then, so, yan na yung pinaka-data natin, di ba? Okay, so, control home tayo ngayon. Control home. And then, stop natin ngayon. Sir, saan ka nagpunta para sa style? Dito sa home. Cell style. And then, sales style. So, ngayon, stop ko. Okay? So, naka-stop na siya, di ba? So, try nyo ngayon yung shortcut nyo kung gagana. Kailangan, kasi ito hanggang 32 ito, di ba? Hanggang 32 siya. So, tingnan natin kung gagana siya.
Pag hindi ko yung control shift A na, gagana yan. Gagana na dapat. Kahit na hanggang 32 siya. Kahit na Yung mas mas marami, tatry natin sa Bumaba kasi ka na kaninang isi. kasi ang ginamit natin is combination ng absolute and relative reference, di ba? So pag gumamit tayo ng use relative reference, kahit na anong bilang niya, ika-count niya. So try ko Control Shift A. Di ba? Hanggang 32 yan. So yung isa natin, hanggang ilan nito? 94, di ba? Control Shift A ko ulit. Control Shift A. Dapat yung So, ba't may sinasabi sa akin, runtime Nag-debug siya. pares din sa akin. Sige, i-debug mo. Diba? Debug ko rin. Okay. Tapos, So, ibig sabihin may maling napindot ka Oo, kanina. may mali din sa akin. Sabi niya, activate range A1. May napindot kang mali. Sa'yo din, nag-debug Ah. din. Nag-run. So, stop mo na lang. Stop mo na dito. Ayoko lang mag-run. Yan. Ito hindi na gumawa eh. So, ibig sabihin, meron lang kayong maling napindot. Pero, Pero tinotal niya sir meron kayong maling napindot doon. Pero ano So, yung total try- mo dyan? 13. Try nyo rito. Try mo ulit dito, sa kabila. dapat yung active Yan, cells. dun sa active cell mo, sa A1. Yung A1 ka. Dapat naka-home Yan, lagi, A1. sir. Ay, hindi yan. Yung sa kabila. Hindi sa akin. Hindi, nakapag-play ka na eh. Sa A1, sa kabila. Yung wala pa. Hindi, na-play ko na lahat sir. Na-play mo na lahat. Na-control na ako sa lahat. Ito Hindi ka pa yung nag-copy. sample. Tas ito Yung sa original, try mo. Basta ang active cell nyo, pag pinlay nyo, laging nandito. Kasi doon kayo nag-start eh. Okay? Kasi sir, So yun, kahit na nasa 94 yung isa na Yung data mo. until 32 lang, Ah. magkakabi pa rin sila at yung Kasi ang yung ginawa natin kanina is parang naka-block combination. yun eh. Naka-block siya. So kanina nakita nyo rito, di ba? So nakita nyo yung formula natin. Kasi binlock natin yung 2. Kumbaga mag-start ka naman. Mag-i-start siya from the active cell, akyat siya ng 2 row. Kaya kahit na ano yung nandito mo, kahit na anong row yan, so yun yung kukunin niyang last. kasi hindi siya naka-lock. Kahit hindi siya dahil hindi siya nakalock. Ang kukunin niya lang na nakalock, yung D2. Kasi yun lang yung nilock natin. So doon siya mag-i-start, pero yung katapusan ng average niya, hindi niya alam kung pagkatapos, ilan. kumbaga, pagkatapos ng isang may ng isang 2 space row. mula sa dulo. Basta hanggang lagi siya rin. So kung ang data nyo hanggang dito, ang kukunin niya 109. So yun yung kukunin niya. So depende sa number of data nyo. Kaya yun yung combination ng absolute and relative reference. Okay? So, bakit na unable to record? Unable to record? Okay. Kasi hindi ka nag-stop kanina. Nag-stop ka kanina? Oh, Okay mga, sige, okay mga. Hindi, ibig sabihin, sige, save as mga, save as mo. ito? File, save as, Wait. save as, browse, sige, browse ka. Ayan, macro enable naman, okay naman, sige, save mo, Save na. sige, yes mo nga, Yes? sige. Sige, try mo mag-record ngayon. Stop and wait. Stop mo. Okay, sir. Tapos ngayon mag-record ka. Try ka record. Okay? So, yan yan. Yan yung paggamit niya. Okay? So, dito, i-try nyo lang din. Kasi ito, kwan lang din ito. Pag-format lang din. Yung absolute format. So, pag ginaya nyo yan, so parang ito, i-format nyo. Unable pa din. Ito, format. Unable pa rin nakalagay. So, ito, i-record nyo lang din. Ganun lang din yan. Ngayon, meron akong pinakopya sa inyo na nakopya nyo to? Currency to words. Ito, Meron. sir. Invalid procedure. Sa week 3 ba yun ba? Sa week 2. Week 2 pa lang yan. Week 2 yan sir. Meron siya ito dyan. F11. Pag gaganito, i-delete mo muna dito. I-delete lahat. Hindi, yung lang sub. Kasi meron kang, yung sub na yan. I-delete mo yan. Sige, try mo delete. Ito lang? Yan lang naka-highlight. Sige, backspace mo. Yan. Kaya punta ka ngayon doon. Close? Sige, close mo. Sige, mag-record ka.
Sige, try mo. Okay na? Sila. Ayan, nakapag-record ka na. Kasi meron siyang end sub kaagad na wala pang sub. Kasi kailangan mag-sub ka muna bago mag-end sub. Okay. Kasi na-record ka na delete. Sige, gagawin ko na lang yan sa bahay. Okay. So, kailangan ko ng... So, week 2 tayo, sir? yung merong currency to words. Ipapakita ko sa inyo kung paano maglagay ng alin yung pwedeng tanggalin ko rito ngayon. Sir, pwede mo muna tanggalin. Sir, 90% na yung sa akin. Pwede mo tanggalin. Pwede mo tanggalin. 90%. Mag-con na nga. 90%. Okay. Yun ang lagi kong problema sa bahay, sir. Hindi ko pinulo yung do while Alin? yung loop. Hindi ko na lang ginawa kasi laging cannot record. Kasi yung sub mo, yun nga, nagkaroon ng end sub nang walang sub. Sinusubukan kung ayaw mong ulit. Kasi hindi ma-delete. Kailangan delete siya. Okay? So, ang gagawin nyo, di ba, code lang ito? Code lang yan, di ba? Okay. So, itong code nito, ang gagawin nyo dyan, mag-record muna kayo. Record. Okay? Sumakto pa rin, sir. Kahit sa nyo, kahit sa nyo. Mag-new kayo. Basta magsulat lang kayo ng anything na pag nag-record tayo. So, kahit sa nyo, record kayo. Type nyo yung record. Tanggalin natin yung user relative, sir. Okay? So, kahit natanggalin nyo or kahit walang problema dyan. So, dito store macro in, ilalagay nyo siya sa personal macro. Para anytime, pwede nyo gamitin itong code nito. Itong macro nito. Itong function. Okay? So, personal macro nyo. And then, okay. Wala nang shift na ano. Wala na Walang shortcut. Okay? So, mag-type lang kayo. Type nyo lang kahit na ano. Then, enter. So, type na kayo. Then, enter. Then, stop the macro. Stop nyo yung macro. Okay? So, na-stop nyo na. Stop macro. So, ngayon, Alt F11 kayo. Alt F11 kayo. Okay? Hanapin nyo ngayon dito sa right side kung nasaan yung personal macro. Ito, sir, sa baba. So, click nyo siya. Click nyo. And then, click nyo yung module. Module. Click nyo yung module. And then, yung module 1. Kung module 1 man yan, or module 2. Double click nyo. Nakita nyo yung ni-record nyo doon, di ba? Kung ano man yung ni-record nyo. Yes. Okay? Active cellphone. So, Saan makita? hindi nyo nakita. F. Yung module. Nakita nyo to. Two. Ito. Text VBA code. So, i-copy nyo yan. Control C nyo. Control C. Huwag nyo bubuksan ha. Control C nyo lang. Okay, Control C. Okay, nakopyan nyo na? Okay. Yun siya, na-paste na yan. Tapos punta kayo ngayon ng developer. Sige, kahit tingnan mo siya. Punta ang developer. Nasa developer na kayo? Add-ins. Hala, yung ano ko, yung 2013 ko, wala akong developer. Palabasin mo. Punta ka ng file, custom. File. Options pala. Ayun, may text Options. VBA code. Tapos add-ins. Tapos browse. Add-ins. Browse. Nasaan ka? Hindi ka nagpunta ron. Click ka na ano. Add-ins. Hindi yan. Yun sa. Sorry po. Custom ano po, sir? Customize ribbon? Customize ribbon. Kasi yung sa ano. Tapos i-check mo yung developer. Ayan. Ayan. Tapos Ayan. browse. Okay. Tapos paste mo dyan. Meron na. Meron ka na pala eh. Meron ka na pala. Ayun, okay na yan. Okay na. Cancel mo yan. Pagka wala siya, Di ba i-click na dapat yun? hindi, Hindi, ayun na, pag nakacheck wala na. ka, magbabrowse ka, ipipaste mo. Okay? Lalabas Yung sa'yo. siya. Developer, sir. Ah. Tapos, Punta ka ng developer. Browse ka. Tapos add-ins. add comcode. Hindi, add-ins lang. Ay, sorry. Ako Add-ins. natin ako. Tapos,
Tapos, browse. Tapos, paste mo rito. Sir, naka-record naman yan. Ah, Ilalagay ko sa PC. yan, paste mo dyan. Na-paste na? Kasi Then, okay baka mo. mamaya ito, pwede doon lang yung set up. Ayun, nandiyan na siya. Okay na siya? Then, okay. Then, okay. Okay? So, ngayon, magagamit nyo, marami kayong magagamit na dyan. Palabasin nyo ngayon yung palabasin natin yung text function. Opo. So, ngayon, punta kayo dito. Customize. Ito, nasa taas. Customize. Click the more. Ito. Ayun. Yan. Okay. Tapos, more commands. Tapos, punta kayo ng macro. Dito to. Yan. Macros. Macros. Tapos, hanapin nyo ngayon yung Text BBA. text BBA. Add. And then, add. Then, baguhin nyo. Baguhin nyo yung modify. Merong modify dito. Ayun, sir. So, lagyan nyo ng kahit na anong picture gusto nyo. Yung matatandaan nyo. Modify. May picture din, di ba? May icon na lalabas. Ayan, sige. Icon nyo. Then, change nyo yung name. Diyan ba, ang dami yung lumalabas sa inyo, sa akin wala. Hindi. Sa'yo, isa lang siguro lalabas. Text Marami BBA. kasi sa akin. Marami kasi sa akin. Marami akong file eh. Text BBA, sir. Tapos, palitan nyo lang. Gawin nyo Yung lang text display BBA. name, sir. Tanggalin Display natin. name. Display name. Gawin nyo lang text BBA. Text. BBA. Yan na yata sa'yo. Pwede yung pangalanan yan. Wala na yung isang panay. Ha? Hindi, yung name. Yung name. Mahaba yung name eh. Click mo. Click mo lang siya. Yan. Modify. Modify mo. Ayan, Modify. yan. Yan, bagay mo yung name. Masyado mahaba. Alisin mo na yung mga... Alam mo yung text BBA. Okay na yung sa'yo? Nabago yung name? Hindi sir eh. Modify. Modify. Ano ba yung text dito? Ayan. Yung naka-highlight sa baba. Tanggalin mo na yung text BBA para maging text ko na lang siya. Okay na? Okay. Ayan. Kasi nilagay ko na. Okay, smiley. Okay na? Ano na yung lumabas? Yung ano, sir, kung ano yung inad. Okay. 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 Okay na siya, di ba? Okay na, sir. Sambay sa akin. Magpalabas ako ng isa. Text BBA. Wala. Ayaw lumabas. Okay. Halimbawa, ito. Ito siya, di ba? Highlight ko. Click niyo yung pinalabas niya. Click niyo yung pinalabas niya. Ganyan yung lalabas, di ba? Gusto niyo lahat capital. Okay, click niyo lang yung uppercase. Nag-uppercase? Nag-uppercase lahat sa inyo? Hindi. Sige nga. Ano lang F. 10,100. 10,100. So, random lang yan, di ba? So, dito ngayon, let's say, equals ito. Click nyo. Paano ginawa mo, sir? Equals lang. Equals. Hindi, dun sa pinaka, dito. Okay, equals. Equals. Tapos punta kayo dun sa sheet 2. Okay. And then click nyo lang yung una. Okay, enter. Then i-drag nyo lang ng 3. Let's say 3. So lagi nyo titingnan pag 61 61 61, hindi naman 61 yung value dito, di ba? 80 19. So ibig sabihin yung formulas and then calculation naka-manual siya. So, kailangan ito. Kailangan automatic. Lagi siyang automatic. Pag Formulas, hindi calculation niya option. kinapture, sir, pag hindi niya automatic. kinapture, kailangan automatic. Kailangan automatic. So ito, saan ba yun? Okay. 52, 31, 36. 52, 31, 36. Okay, siya. Kinuha na yan. Tapos isum nyo ngayon. Sum natin. Okay. Okay.
Okay na siya? Sir, nung nag-run between ka, may naka-highlight kang, kunwari, 1 to 10 na cell nung highlight mo. Tapos control enter ka pag nag-highlight ka. Pero pag hindi ka nag-highlight, i-drag mo na lang. Drag na lang siya. Pag hindi naka-highlight. Ayan, Okay. siya lalabas na. So dito equals yung kumuha ka ng randomly ulit. Let's say itong 8. Sheet 2 A8. A8. And then enter mo ulit. Eh, but sir, nung dinadrag ko, 75. 75 na. Ayun nga, yun sa formulas mo. Ito formulas. Automatic. Formulas, Kailangan automatic. calculation. Nag-okay siya. Okay na po. So equals ka rito ulit. Okay. So ayan na siya, di ba? Hindi, mag-equal ka ulit sa baba. Equals. Ito sir. Sige, drag mo siya. Yan. Okay? So, kumbaga, ito. Meron kayong sum dito. At saka meron kayong yung laman ng sheet nyo rito. Okay? Then, isum nyo uli rito ngayon. Sum nyo. Ang isa-sum nyo lang yung nandito. Hindi lahat. Nagbura ko pala. Maglagay ka ng sum doon sa gitna. Doon sa gitna. Ayan. Okay? Okay. So, okay na siya, di ba? Ibig sabihin, meron kayong dalawang sum. Pero meron kayong sheet dito. Ngayon, ito yung goal natin. Kunyari mo, marami siya, di ba? Marami siya. Ipipaste natin as values lahat ng nakalink. Pwera yung sum. Kasi kung sa kabila natin kinuha yan, madali lang. Mag-control N tayo ngayon. Control N. Pakita ko sa inyo yung isa. Control nyo. Control nyo. Okay? Control nyo ka, Lourdes. N. Control N. Control bagong file. Bagong file. Okay? Equals. Punta tayo dun sa may kabila. Sa may... Yung may Yung merong run between. So, highlight nyo. isang Isa lang. cell lang. Isang cell lang. Then enter. And then i-drag nyo. For calculation. Okay. Ito, puro A1 kasi yan, di ba? So, walang problema kung puro A1. Okay, 92, 92, 92. So, dito, pwede natin i-paste as values ito. Kung marami siya, kung marami yan. Let's say, marami kayo nakalink sa ibang external link. Madali lang yan as space values. Kasi meron tayong, pagdating dito sa data, punta kayo ng data. Okay? And then, edit links. Edit links. Break the link. Break the So, link. magiging values na siya. Magiging values na siya. Okay? And then, break the link. Ano sir? Data. Break, Dito. Break the link. Break link. And then, break. Okay. And then, close. So, makikita nyo, values na siya. Di ba? Values na nakalagay. Ayan, values na siya. So, ibig sabihin, wala na yung formula. Kinopya nyo yung formula as values. Kasi binbreak nyo yun yung link. Okay? Kaya lang, pag same file, punta ulit tayo sa may merong run between. Run between. Pag same file, magiging problema kasi hindi na naka-highlight yun eh. Yung sa data. Wala na yung edit links, di ba? So, hindi nyo mapipaste as values ngayon ito. Okay. So, ngayon, ang gagawin nyo, i-try nyo highlight lahat ng may sheet. Lahat ng May sheet. Kasi ito, sum ito, di ba? Ito, sum din ito. So, paano natin lahat ma-highlight yung may sheet lang? So, highlight nyo to. Highlight nyo yung D. Control F. Control find. Then, type nyo yung sheet. Then, find all. Hindi pala yung use ng find all. Find all. Meron na siya lahat, di ba? So, yung nasa, alin naka-highlight, click nyo yung nasa unahan, di ba? Naka-click siya automatic. So, And then, punta kayo sa dulo. control. Pero bago kayo pumunta sa dulo, shift muna. Shift. Yan. So, ibig sabihin, naka-highlight na, di ba? Ako. Then, close. Naka-highlight yung may sheet,
pero yung sum hindi. Mm. So, pag kinopy nyo yan, Control C, at finish nyo as values, hindi pwede. Ah, Di ba? okay. Hindi siya pwede kasi meron kayong space dito. Okay? Merong space dito, di ba? Hindi kayo pwede mag-paste values ng merong space. Kailangan adjacent siya. Diretso. So, dyan yung gagamit ngayon dito. So, na-highlight na siya, di ba? Click nyo yung text nyo. Text function. Text function. Hindi, yun sa'yo. I-highlight mo muna. I-highlight mo ulit. Yan. Tapos text function. Tapos ito. Formula to values. Okay? So, click nyo siya. So, values na yan. Pero yung sum, nandun pa rin. Okay? So, ibig sabihin, nag-paste kayo as values. Okay? So, ibig sabihin, built-in yan. Meron kayong built-in. Yan yung mga built-in dyan. Okay? Isa pa. Halimbawa, meron kayong mga code. Kasi sa amin, ang code sa amin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 10 yan, di ba? So, 10 character yan. May nakalagay dito na 2K. So, halimbawa, ganyan. Okay. Ang gusto ko lang kunin ay 10 character to the right. Di ba, minsan gagamit tayo ng right, di ba? Yung function na right. Ang gagawin natin, equals right. Right. And then ito, comma, 10, di ba? So, ganyan yung gagawin natin. Di ba? Pag may formula. Pero dito, doon sa ginawa natin, highlight nyo lang. And then ito, ano yung kukunin nyo? From the right, di ba? So, click nyo lang ito. 10 characters to the right. Ayun na siya. Hindi na alam. 10 characters to the right. Pero sa inyo, pag kinlik nyo, may number yata dyan. Kasi alam ko, dinesign ko yan as number. Eh. Click nyo ha. Taking the numbers character to the left. To the right, to the right. Taking the number, meron. Taking the number of Characters to the right. Number. So, click nyo yan. So, highlight ko lang. Wala siya? Hanap ako ng latest. You must, bakit sir ang command sa akin, you must enter a number only. Ah, baka values yung kinuha mo. Wala siya? Enter the number of a character. Ayun, ito, nag-appear. So, lagyan mo 10. 10. Then, okay. So, ibig sabihin, 10 character to the right, ikukunin niya. So, pwede ka mag-set doon. Kasi, ang alam ko, yung ginawa ko dyan, mag-set ng number. Kasi sa akin, puro 10 lang yung kinukuha ko eh. Pero dyan sa inyo, magsiset kayo ng number. Kung ilan ang gusto nyo. Okay? So, pwede nyo siyang gamitin. Ay, okay na sir. Okay na? Merong pan dyan, di ba? Ay, dapat i-highlight to muna. I-highlight mo Tatype muna. mo rin yung number na ano. Yan nga, itatype mo rin. Hindi ko Hindi fix. Hindi siya fix. Hindi. I-cancel mo. Escape mo, escape. Hindi, escape mo, Lord. Yan. Highlight mo yung file mo. Oh. Pagka-highlight, okay? Meron, di ba? Halimbawa, ang naglagay kayo ng 8 to 5, di ba? Dapat siya maging text siya, sir. Eh. Halimbawa, ito 8 to 5 din siya, di ba? O, ganyan, sir. Pag Ganyan in-enter sa nyo. system ko. So, ganyan magkawan, di ba? Opo. Pero pag yung sa system mo, ang nakalagay is 8 to 5, di ba? Opo. Yan yung nakalagay. Opo. So, pag kinapin mo yon, dapat pares lang, Control V, hindi ka magbo-values. Kahit hindi ko siya kinlikan ng value, sir, date pa rin yung lumalabas. Date pa rin. Opo. Pag nilagay mo gano'n, pag values, ang lalagay mo siya kanya, i-highlight mo, Control 1 mo, Aha. and then try mo i-text muna. Opo, and then. Okay. Mm-mm. So, pag kinapi ko to, as Okay. values, Aha. ganun pa rin yung lalabas. Ay, paano ginawa mo, sir? Ayan, nag-iba. Yan yung mismo. Kap, Pero i-highlight kaya mo ako muna. minano-mano ko eh. Hindi, highlight nyo muna yung pagpipasan mo. Yung pagpipasan ko, highlight ko muna lahat. Then Control 1, Control 1. and then text. Text. And then okay. Mhm. And then copy mo ngayon. Lahat, kunyari mo, marami siya, di ba?
Opo. Kunyari, marami yan. Copy, right click, paste mo as values. Pwede siya. Naka-time format nung inano ko sa control. Wag time format, text mo. Text, tapos control Text. 1. Pag time format kasi considers number yun eh. Opo. So, i-date niyo yan. I-date niyo yan. Kaya pag nag-post ka. Sige. Yun yung i-date niya. Okay? Okay, sir. So, next is, Ito nga yan. pwede pa kayong ano pa ba yung pwedeng gamitin dyan? So, meron pa dyan na pwedeng gamitin. Nakita niyo yung user-defined, di ba? Ano pa yung nag-appear sa user-defined nyo? Ano yung nag-appear? May nag-appear pa sa user-defined? Paano tingnan, sir? Count color, count U, dirham, euro currency. So, sa euro currency naman, okay? May mga currency din, di ba? Yung kinuha natin kanina is num to word. Di ba? Num to word yun. Ibig sabihin ng num to word, number, i-convert nyo sa word. Di ba? Pero, kung ita-type nyo equals currency, let's say, dirham currency, dirham, ibig sabihin, lalagyan na niyang currency yan. 4,545 dirhams. So, ayan yun. Yung kanina, word lang, pero pag may currency, Equals dirham currency. sa currency yun. Ko-convert niya yan. Okay? So, ayun yung mga pwede niyong gamitin dyan. Pwede niyong gamitin yung mga code niyan. Okay? Ano pa ba? Meron pang, alam ko meron kang VLOOK comment dyan eh. VLOOKUP comment. Type nyo nga. Apo, meron. Merong lookup comment. So, ginagamit ang VLOOKUP comment. Halimbawa, di ba, minsan mahilig tayo maglagay ng comment. So, maglagay kayo ng comment sa kahit saan dyan. Okay? So, dito nakalagay ko ay Rogelio Batas, di ba? Dito nakalagay ko ay let's say test. Okay? So, ngayon, nasa kabilang page ako. Paste. Ano ba yung comment nitong dalawa nito? So, equals VLOOKUP comment. Click this one, comma. Hanapin ko siya rito. Ilang karakter, ay ilang column? 2. Dalawa, di ba? Comma 2, comma 0. Then enter. Mas pinag Ayan, kailangan pala Test. naka-automatic yung At saka Rogelio, di ba? formula. So, pumasok yung comment. So, ibig sabihin, nililookup niya yung comment. Kasi wala rin sa Excel niya. Kung pa niyan, user Hindi defined. yung ano ng comment, pero parang nag-red yung taas. Ibig sabihin, meron comment yan. Meron comment siya. Okay. So, yan yung mga pwede nyo gamitin. Okay? And then, nakopya nyo na yung week 3. Opo. Week 3. Opo. Okay. So, dun tayo sa week 3. So, close natin. Close. Close. Okay. Week 3. Dito tayo sa look up picture. Okay. Look up picture. Okay. So, alam niyo na yung index match, di ba? Yung index match. Okay. So, dito, ang gagawin natin is try natin okay, so delete muna natin kasi ito naka-play na siya, di ba?
Okay na siya. Delete nyo to. Delete natin. Okay? So, naka-delete na tayo. And then, It's okay. it's okay. And then, punta tayo ng formulas. Name manager. Delete nyo rin. Formulas, name manager. Or control F3. Control F3, same din. Okay. Control F3. Punta kayo ng Control F3. Okay. Okay na siya, di ba? So, delete muna natin. Delete yung Okay. So, delete na rin ito. Sa itaas, delete nyo rin. lahat i-delete. Hindi, ito yung picture lang. Itong picture lang nito. Yung isa lang. Okay? Yung isa lang. Yung isa sa itaas. Yan. 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 Dinelete mo na yan. Okay na. So, ito rin. Yung bad din na yan. Delete mo rin yung bad. Okay? Okay na siya. Sorry, Lord. Okay? So, ngayon gagawa tayo. Alam niyo na yung index match, di ba? Yan, delete mo yan. Delete mo yan. Lahat? Oo, lahat. Hindi ko makita yung dinidelete mo sir. Control F3. Hindi sir. Pag na-control F3 ka. Ito, delete mo ito. Yan. Sa baba pa ng konti. Yan, ito. Yan, delete mo ito. Tapos, formulas, name manager. Yan, delete mo parehas. Ano? Yan. Delete. Okay, then okay. Okay. So, ang purpose natin dito is to look up a picture. Ito yung preparation natin. Di ba nakita niyo yung pa natin, yung HR template natin. So ito 'yan, di ba? So ganito yung magiging target natin. Nawala yung kan. Okay? So para makita natin 'yan, ito yung sample natin. Pag Mariners, meron tayong M's. Pag Athletics, meron tayo dito. Okay? So dito tayo mamimili. Alin sa dalawa? Kung anong picture. Halimbawa, marami siya. Kasi ngayon, dalawa lang sample natin, di ba? Kaya lang, ang hinahanap natin ngayon dito is at X. Kaya ang gagamitin natin is exact. So, alam nyo na yung index match, di ba? Okay. So, sa index match natin, halimbawa, equals index. Okay? Ano yung result na gusto natin makuha? Yung picture. Ang picture ng Ang picture. So, highlight natin yung picture. Nag-stop working sir yung Excel ko. Ha? Sorry sir, nag-stop working. Stop working. Close mo lang, tapos buksan mo lang ulit. Save mo. Sinave mo? Yung Excel, yung kanina. Hindi po sa ganyan siya. Ayan, magre-restart lang yan. Close mo lang. Okay? So, kaya lang dito, i-F4 nyo siya. F4. I-absolute. Okay? Comma, match. Comma, match. Ano yung lookup value natin? Yung picture. Lookup value natin ito, di ba? Mariners. Yung So, lookup value. kailangan F4 din. Kailangan absolute. Okay? F4 natin. Comma. Saan natin ilo-look up yung Mariners natin? yung A and B. Sa A lang, di ba? Hindi, A lang. A lang? Oo. A lang. lang. Okay? Then F4. Comma. Ano yung nanap natin? Exact, di ba? 0. And then close parenthesis sa match. Close parenthesis sa index. Okay. Then enter natin. Ano lalabas dito? 0. 0. Kasi wala naman tayong value dito, di ba? Kasi picture lang yan eh. Picture lang ito. Okay. So, paano natin pagaganahin ngayon yung picture? Ay, check kung tama siya. Okay. Ang gagawin natin, itong ginawa nating formula,
ilalagay natin dun sa name manager. Okay? So, copyhin natin. Copy natin yung formula. Ang daming Copy. Okay? Kinopy niyo yung formula. Punta tayo name manager. So, gumawa kayo ng new. And then, kahit na ano lagay niya, my pic or picture or kahit na ano, basta walang space. So, lalagay ko dyan, my pic. Okay? And then, ipipaste ko siya. Copy ko tong formula. Punta ko kay... Name manager. Wala ng baterya. I-paste. Ikaw naman. Yung sa akin, sir, pwede yan, sir. Hindi, okay lang. Full naman na. I-paste doon sa comment. Sorry. Wala. Paste. So, paste nyo ngayon dito. Doon sa comment. Sa picture. Okay? O sa picture pala. Refers to picture. Paste. Okay? And then, okay. Refers to. So, okay na to, di ba? Okay. So, check ko siya ngayon. Pag kinlik ko siya, so, nag-highlight ito, di ba? Nag-highlight siya. Test mo. Click mo. Nag-highlight? Ano, sir? Yun sa baba, yun sa baba. Ito to, yung loob. Hindi, ito. Yan. Nag-highlight ba? Ito. Hindi yan mag-highlight, yung dapat mariners. Ito dapat. Yung M, ito to, parang ganito. Bakit sir hindi mag-ano sa akin ng name manager? Nakopy ko na. F3 ka? Control F3. Punta ka rito. Copy mo siya. Copy, Control C. Escape. Yan. Name manager. Copy. And then, my pick. Click mo rito. Dito po. Parang nag-NS. Ayan, ibig sabihin tama. Ayan, Name nag-highlight. manager. Nag-highlight siya, diba? So, okay na siya. Ayan. So, cancel mo. Ay, hindi mo na-delete yung kanina. Na-delete mo ba? Hindi po. Ay, ba't may sales pick ka? Hindi. So, delete mo ulit. Okay. Three. And then close. Ayun, sige, new ka na ngayon. Tapos, may pick ka, tapos paste mo. Okay. So, ibig sabihin, kung ano yung name dito, sa name manager nyo, ang gagawin nyo is, copyhin nyo ng any picture, and then paste natin, and then sa picture, kung ano yung nilagay nyo na name manager with formula, equals, kung may pic siya, yun yung ilalagay nyo ngayon. Enter. Kaya magbabago yun. So, anytime na baguhin nyo siya, magbabago siya. Ang picture. Okay? So, kung marami kayong picture, automatic magbabago yan. Okay? Hindi mo na kailangan hanapin sa isa. Hindi na. Kasi, I-click mo lang nandun. kasi may formula na tayo, yung index match. Yun yung gumagawa nung picture. Hindi mo na kailangan i-search. So, hindi na. So, kaya, i-apply nyo ngayon dito sa may... yung kung yung mga employee mo. Kung employee, basta maglagay ka ng maraming picture. Ang magkakaroon ka ng file dito. Parang ganito yung magiging file mo. Okay? So, ito siya. Bakit wala kami niyan, sir? Meron kayo. Meron. Meron kayo. Binigay ko sa inyo. Big 3. Three. Ah. HR. Template. Index. Yung may index. Password kasi. Yung may index. Okay? So, kailangan yung lahat ng mga picture mo na yun, sir, nakasave doon. Nakasave dito. Dun sa inano namin, sinave namin. Ilalagay mo lahat Ito sa ng dulo. litrato mo doon. Ngayon, kapag visa naman or passport, ilalagay nyo siya sa isang folder doon sa desktop nyo or sa kahit na namang C drive doon. So, Tapos, tandaan nyo na kapag nag-name kayo ng, halimbawa, visa, ang name ng visa nyo, kailangan ay based on the ID code. Kasi kunya may mga employee number. Halimbawa, ito, visa copy. ID 001 visa. Tapos kung passport naman, or passport, ID 001 passport. Pag nilagay mo siya. Pag nilagay mo siya, 001, yan ang code na. iyan yung ID code. Kumbaga yung ID, sa ano mo, ID employee number. Employee number. Employee number. Okay? So ngayon, ang tatandaan nyo na lang dito, ililink nyo ngayon itong kwan ito. With passport.
So pag nakita niyo siya, eto, ano yung kwan ko? Si user, yung login name, ibig sabihin, yan lang yung pangalan ko na Rogelio. Okay? Yung desktop, ibig sabihin, nakasave sa desktop. Yung HR template, ibig sabihin, folder ng HR template. Okay. And then yung passport copy, ito yung folder ng passport copy. Di ba meron tayong folder na passport sa copy? HR template na folder Ito yan, mo, sa yun ang HR, makikita mo. ito yan, HR template, Makikita mo, mga and then passport copy. And then itong ID code nito, yung ID code na yon, ibig sabihin, okay, record. Ito yung nasa, and concatenate natin doon sa ID. Ito yung ID niya, di ba? Kaya kaya mas maganda kung ang ilalagay niyo yung ID code. And then, ID, tapos yung space, passport.jpg, kasi lahat yung JPEG eh. Ngayon, kung PDF naman siya, PDF ang ilalagay niyo. Pwede pero pwede sing parehas. Ah, JPEG pwede and JPEG. PDF. JPEG and PDF. Hindi. Hindi pwedeng combine. Hindi pwedeng combine. Kasi pag dinrag mo yan, kailangan JPEG lang lahat. Okay. Kasi pag nag-drag ka, isang formula lang kasi yan, di-drag mo So, kung pababa. nag-save ka dapat. Kasi kung 1,000 yan, Ano? hanapin mo kung ano yung PDF, kung ano yung JPEG. So pag nag-save ka, kailangan isa lang. Kailangan isa lang. Otherwise, kung magpipilter ka, hanapin mo rin isa-isa kung sino yung JPEG, kung sino yung PDF. Oo, Paano save mo na lang siya. i-filter yung kung ano ang PDF? Oh. Kaya lang, isa-isin mo rin. Oo, isa-isa mo rin. So, dapat Mahirap save mo din. na lahat. So, save mo as Kung JPEG. JPEG ang gusto Kung mo. JPEG, kung PDF. Tapos i-drag mo na lang. So, ano bang mas maliit na ano doon, na memory? JPEG JPEG o na lang. PDF? JPEG, maliit din. Mas maliit kaysa sa PDF. Kasi ang PDF file kasi ang PDF eh. So, mas maliit ang Yung JPEG. JPEG for Pictures. Mm. Picture. So, ganun din sa visa copy. Okay? So, visa copy. Ngayon, pag nag-look up naman kayo rito, pag nag-look up tayo dito, ba't naka-delete? Naka-delete ba sa inyo? Ano, sir? Naka-delete. Database cover. Ah. Wait lang, sir. Oh, sir. Naka-delete? Sige, lagyan nyo ng picture. Sige nga, sir, mag-ano tayo. Lagyan nyo ng picture ngayon. Lagyan nyo ng picture. Paano nyo lalagyan? Passport copy? Hindi, yung picture. So, dito? Oh. Hindi, Una, gagawa kayo ng formula. Formula muna. Equals. Kung Equals. passport copy. Hindi. Equals. Index muna kayo, di ba? Kasi hanapin nyo. Sino ba tong index net? Sino ba to? Okay. Itong index match. Index match muna kayo. Magki-create muna kayo ng name. Di ba? Okay? Anong gagawin nyo? Okay? So, una yung gagawin dito, para for the record, Buo pa lang ko. ang gagawin nyo, gagawa kayo ng formula using the index match, index, kung ano yung gusto nyo, kung nasan yung picture. F4, to make it absolute, comma, match, ano yung hahanapin nyo? Yung code? Yung code, Yan. F4. Saan natin siya hanapin? Employee database, which is column A. Di ba? F4, comma, ang hinahanap natin ay exact. 0. Close parenthesis sa match, close parenthesis sa index. Then, enter. So, copy nyo lang yung formula. And then, punta kayo ng name manager. Gawa kayo ng new. And then, ano yung file name nyo? Ang name is, like for example, my pic. Yung sa name nyo, kailangan walang space. Walang space dyan. Okay. Hindi kayo pwede maglagay ng space. Tapos, And then, i-paste didelete sa nyo lang ito. first to go. And then, paste nyo yung kinopya nyo. Okay. And then, okay. Para ma-check nyo kung tama, i-click nyo lang yung formula. Kailangan pumunta siya dun sa Pinukuha. employee database. Kasi, hahanapin niya yung picture. Ayan. Galing. So, ito yung picture. Then, close. And then, copy kayo ng isang picture. Copy. Isang picture. And then, paste nyo rito. And then, name the picture based on the name manager. My pic. Double click or tab, then enter. So now you can use the Alt, press and hold the Alt, then you can
Adjust. resize. And then that's it. Ayan, sa incredible ito. Di ba? Okay na? Ito rin yung sa drop-down list lang to, sir, no? Ito, Ito. kasi nakaformula na yan eh. Oo, sir. So, nakaformula yan, kaya dire-diretso na yan. Okay? So, may formula na yan. Okay? Dito naman tayo sa link. Sa hyperlink. Di ba? Kaya lang kailangan save nyo dun mismo sa may folder. Kasi, saan pa nakasave yung yung file. Kasi sa akin, nakasave ko sa desktop. Kaya, yung nakalagay sa akin, nakita nyo rito, Yes. desktop yung nakalagay. Kailangan tama yung dito nyo. Okay? Kasi, ibig sabihin, ito yung location nung visa at saka nung passport. Kasi pag ginamit niyo yung formula, may formula kasi tayo, yung equals hyperlink. Okay. Yung hyperlink kasi natin, link location, and then friendly name. So, yung link location, gagamit tayo link location muna tayo. Equals index. So, index ako, di ba? Ano yung array? Nahanapin natin. Passport number. Ay, yung doon sa employee database. Employee database, which Yung is with passport Passport copy. copy. Passport copy, ito, di ba? So, highlight nyo lang. F4, comma, match. Ano yung match natin? Yung, yan. Yung code. F4. Saan natin ma-match? Sa code doon sa employee Column A. database. Then F4, comma, 0. And then close parenthesis, close parenthesis. Then enter. So, ibig sabihin, ito na yung location, di ba? Malit lang siya kasi hindi siya kita. Kasi parang kung titingnan mo yung kung palalakihin natin, ito siya. Ito yung location. Di ba? So, nakita nyo na yung location. Nung nakita nyo yung location, ipapaloob natin siya sa hyperlink. Hyperlink. Then, ano yung friendly name na gusto mo? Ano yung friendly name? Yung friendly name, ibig sabihin, yun yung lalabas doon. So, ang gagawin ko is, ang friendly name niya is, kung ano yung laman nung first name, ano yung laman ng first name, i-concatenate ko siya sa passport to, di ba? And, double quotation, space, double quotation, and passport copy. Sorry. And then, close parenthesis, enter. Ang lalabas dyan, Wonder passport copy. Nakita nyo? Nag-iba lang kulay. Wait natin. Di ba? Hyper. Wonder passport copy. So, pag kinlik ko to, magbabago yan. Eugene passport copy. Pero pag kinlik ko yun, lalabas na yung, lalabas na mismo. Yung mismong photo. Oo. Kasi, saan ba nakalagay yun? Nakalagay yun, eto, i-call niya. Kasi tinawag natin pati yung file name niya id001passport.jp. Sir, End. Kulang ng end. End. Ship 7. Okay. And then yung passport copy. Then enter. Ayan. So, pag click mo yan, kung nakasave yan sa desktop mo. Super fast. sir, pakibalik doon sa database tracker mo. Ah. Ayan, ano yun? May hyperlink po na pala siya. Pinalog ko na sa Hyperlink hyperlink siya. Pinalog ko na sa hyperlink na formula. Nalagyan mo na siya doon. Ilalagay mo na sa hyperlink. Una yung index muna.
Tapos, pangalawa, pag nilagay mo ng friendly, Index match. tapos, Talagay mo yan yung pangalan niya. Sa yung first friendly name. Yung Tapos, friendly name. So, ganun din sa Visa card. Okay? ay, kaya. Employee database. Hmm. Tapos, punta ako dito kay... Same as visa lang din. Same as Visa lang din. So, ganun din. Tapos, uwi. Ano yung Match. E7? Ah, E7 yung go. Match. Tapos, Ang galing. punta ako kay database. yung code muna. Match yung code. Ito. Match, di ba? Ako. Yung code. Ito to. Yun. Hanapin mo kasi yung code eh. Saan mo siya hanapin? Ako. Din sa employee database, di ba? Database. So, punta na employee database. And